Magpakita ka muna ng pruweba na kayang-kaya mong sapawan ang TVJ bago mo pagtawanan ng TVJ. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Parang alanganin yung mga tugtog ko no? Ayan, no? Welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At syempre, meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Syler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Syler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Syler News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Syler News TV at bibigyan natin ng reaksyon mga katunay. Pag-usapan na naman natin ito. Alam nyo na kung ano ito. Pasok! Nauubos na yata ang mga idea. Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits kay Sir Mike Abe sa boses na madidinig natin dito, no? Syempre sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Sir Mike, bisita na po kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa idol natin yan, na si Sir Mike Abe, isa sa magaling na magbigay ng reaksyon at komento sa lahat ng mga bagay-bagay, no? Mula sa showbiz, politika, at kahit ano pa. Idol na idol ko talaga yan si Sir Mike. Sir Mike, baka naman. Ayan. Tuloy natin. Content or segment nitong mga naglalabanan sa noontime television live show. Live kasi yung mga pinapanood natin tuwing tanghali. Hindi na malaman nung Showtime at saka nung Tape Incorporated kung ano ang kailang gagawin para mahabol yung mataas na rating sa telebisyon at sa social media ng Tito Vic and Joey Dabarkads. Alam naman natin talaga na namamayagpag pa rin ang TVJ, ang EAT, no? Kahit na sila ay nag-iba na ng istasyon. No, ito ang nagpapatunay na hindi ang pangalan ng Itbulaga ang nagdala sa kanila, kundi sila mismo ang nagdala doon. Kaya nag-shine yun at ginagamit ngayon doon sa kabila. Pinapakinabangan ngayon, di ba? Pero ito lang talagang pinatunayan ng TVJ na kaya nila. Di ba? Ngayon sila na yung nagpo-produce. Di ba? Halos wala silang kalugi-lugi. Talagang sumugal sila. No, sila ang magpo-produce, kasama sila dyan sinugalan na nila yan, tatangkilikin ba kami ng tao, yung unang pasok nila. Pero grabe yung binigay ng mga tao sa kanila, yung pagsalubong sa kanila talaga. 'Di ba? Kaya naiyak ang TVJ dun Siyempre, worth naman ng TVJ na matanggap nila yung ganun. Sa haba ng panahon na binigyan nila ng kasiyahan ng mga tao, kumbaga, yun na lang yung sukli na maibibigay ng mga tao para sa kanila. Yan ang nangyayari. Kasi alam nilang mahaba ang mga tawag dito PC or mahaba ang maraming mga idea ng Tito Vic and Joey, lalo na ngayon na sila mismo yung nagpo-produce. Yun. Yung mga gunita, malaking-malaki ang pagkakaiba ng ginagawa ng Tito Vic and Joey Dabarkads ngayon compare noong sila ay under ng Tape Incorporated bago sila naghiwalay. Kung under sila ng Tape Incorporated, marami mga idea doon at pinoproduce ng producer na Tape Incorporated, di ba pa? Ngayon, ipinaubaya ni Manny Pangilinan, may-ari ng TV5, na yung Itbulaga, sila din ang mag-produce. Sila din ang gumawa ng mga content. Sa tingin ko, mas pabor yun sa kanila dahil alam na alam nila kung ano ang kailang gagawin at kung ano yung tatangkilikin at susuportahan ng kailang mga viewers dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa abroad. Tama yun. Sa tagal ng panahon ng TVJ na hinawakan nila ang noontime show ng Itbulaga, noon tagal na nila
halos alam na nila yung pasikot-sikot dyan. Napanatili nila yung Itbulaga sa top. Nandiyan yung kahit sinong tumapat sa kanila maglabas ng pera kahit na magkano. Talagang sila pa rin yung sinusuportahan na alam naman natin na hindi naman ganun kagarbo magpapremyo ang Itbulaga noon. Diba? Yun ang importante. Kahit hindi sila maglabas ng magagarbong premyo o pera para sa mga tao, no, iba ang nagustuhan sa kanila ng tao, kundi yung pagpapasayang ginagawa nila, yung pagpapatanggal nila ng stress. 'Di ba? Yung pagtanggal nila ng stress sa lahat ng mga manonood. Siyempre, pag ikaw nakakaramdam ka ng boring, problema, at lalong-lalo na habang kumakain ka sa tanghalian, napapanood mo sila, 'di ba? Nalilibang ka na hindi mo namamalayan na nauubos na pala yung pagkain mo. 'Di ba? Yun ang importante. Kasi yung iba, tinatangkilik lang naman yan, no? Dahil malaki sila magpapremyo. Pero subukan mo na hindi malaki ang premyo nila o hindi sila ganong magarbo, tignan nyo kung susuportahan yan. Iba kasi ang TVJ, kahit nga sabihin mo walang ganong papremyo, talagang natutuwa sa kanila yung mga tao. No? Lalong-lalo na kay Jose. Diba? Si Jose pa lang talaga, kumbaga, ulam na. Baka sabihin ni Sir Jose, eto si BT, ginagawa akong ulam eh. Mamaya kainin ako. Masarap naman niya si Sir Jose. Diba? Kumbaga, iba ang impact na binibigay ng TVJ sa lahat ng tao. No? Ang suportang ibinigay talaga sa kanila ng tao is taus puso, hindi taus bulsa. Iba kasi yung suporta na taus bulsa kaysa taus puso. Diba? Ang taus puso talaga, ang sarap niyan. Kaya yun yung naramdaman nila nung opening nila sa TV5 ng EAT. Yun ang naramdaman nila na isinukli ng tao sa kanila na, nandito pa rin pala sila. Kumbaga, hindi nila kami pinabayaan, hindi nila kami iniwan. At syempre, meron kayong mga kasama na lumalaban sa pinaglalaban yung karapatan. Yun ang importante doon. Para ako nagtatalumpati rito. Para ako nagsosona. Kapag ako nanalo! Kaya, sa tagal na nung Tito Vic and Joey na higit pa sa magkakapatid ang pagsasama, nahaluan pa nito mga bago dating Dabarkas, lalong tumindi. Yes. Kasi sila may kanya-kanya na kung paano ang ipoproduce na segment, content na patok sa mga viewers. Okay? Ayun kung makikita nyo, meron akong saksakan dyan sa likod. Ayan saksakan yan eh. Siyempre, ano yan, kung gusto natin magsaksak. Sabihin mo yun, may saksakan doon sa likod ni BT. Hindi, ayusin pa natin tong ano natin eh, likuran natin. No? Kasi dito na, ganito na tayo, parang full screen na. Medyo, syempre naman tayo, medyo mag-evolve naman tayo ng konti. Diba? Para maganda naman yung mapapanood nila. Siyempre, daldal ako ng daldal, tapos puro ganun lang yun. Mas maganda yung ganito, na buo na. Diba? Parang nagbibigay na tayo ng... Naks naman. Yun po yun. Baka nakalimutan na natin, kasama yun sa agreement between management at TVJ na sila yung mag-produce. Kaya mahaba yung mga oras na ginagawa para sa paghahanda. Kung 2 hours a day, Monday to Friday or Saturday, ay mas mahaba yung paghahanda. Kung paano ang gagawin bukas, susunod na araw, lahat sila. Kaya nga yung Mayor Jose Manalo pumutok eh. Ibig sabihin, kinagat ng tao, bigla ang galawan at partiyan ng pinagsama-samang idea nila. Yun ang maganda sa kanila eh. Sa EAT, no, sa legit Dabarkads, no, lahat ng inilalabas nila is pumapatok naman sa mga tao. Kinakagat, lalong-lalo na yung sugod bahay na napakatagal na. Kumbaga dyan nag-shine si Jose. Diyan sa sugod bahay na yan. Yan talaga ang bagay na segment sa kanya. Yung pagiging ghetto niya, 'di ba? Ibig sabihin ng ghetto, no, kumbaga hindi siya maarting tao. No, kahit sa isang plato kumakain ka, is kakainan niya din. Ganun siya. 'Di ba? Sinasabi nga ni Jose, siya'y laking tondo. No, kaya alam natin pag ika'y laking tondo, syempre, hindi ka dapat maging maarte. Ang mga taga-tondo ay totoong tao yan. Hindi sila plastic, hindi sila maarte. Kumakain sila, kumbaga, isang baso, isang ihe iinom, di ba? Para mga ganun. No? Basta taga-tondo ka.
Ganyan. Kahit taga Nabotas, Malabon, di ba? Mga ganyan yan. Halos lahat naman ng lugar. Wag lang mga taga Corinthian Garden. Di ba? Kasi syempre, alam mo naman natin, mga sosi-sosi yan. Mga White Plains, mga ganyan. Pero meron din naman mga cowboy na nakatira doon. 'Di ba? Pero sa mga inaano ni Jose na laging taga-Tondo ko, pinagmamalaki niya, alam naman natin lahat ng mga tao sa Tondo walang arte sa katawan niyan. Kung ano ang nakahain, yun. 'Di ba? Kahit saan mo sila ilagay, hindi mo sila makikitaan ng kahit na anong arte. Totoong tao sila lahat. Palakpakan natin ang mga taga-Tondo. Ayan, syempre ako natambay din ako dati diyan eh. Talagang nasubaybayan ko din dati yan, yung mga tao dyan sa lugar na yan. Talagang mahuhusay makisama talaga. Yung sinasabi nila nakakatakot ang Tondo, hindi po nakakatakot ang Tondo. Magagandang makisama ang mga tao dyan. No, siguro matatakot ka kung ikaw pupunta ka sa lugar na yun, sisiga-siga ka. Sigurado may paglalagyan ka. Pero kung wala ka namang ginagawa, kapag ikay nagpunta doon is mahusay makisama ang mga tao sa Tondo. Tandaan nyo yan, mahusay makisama. No? Kung ikay mayabang ka, ay sigurado may paglalagyan ka. Pero kung ikay mabait, ay sigurado welcome ka. Chairman, kapitan lang ngayon mayor na. Mayor pang Kalawakan kung tawagin ang channel na ito. Kasi ko kahit saan mayor ang tawag. At patok, di ba? Yun eh. Yung kabila, yung mga kalaban niya, wala. Binadaan lang sa mga pakwela-kwela at saka pakanta-kanta at tilian. Maingay, sigawan o kung ano mang matataas na boses. Dinaan pa sa pa-prinsipe-prinsipe. Ganyan. TVJ, walang matataas na boses, walang sigawan, nagbibigayan. At sila na ayaw nilang makasira sa reputasyon ng isang tao, isang pamilya o ano man. Yes. Kinukontrol nila. Ang gusto nila, mag-enjoy lang. Yun po yung malaking pagkakaiba. Yes. Diba? Pagka kasi hinaluan ng personal or mga overacting, OA na mga segment, temporary lang yun. Hindi pang matagalan. Katulad ni Prinsipe, OA. Diba talagang iba eh. Iba na yung kinalabasan niya, hindi na siya nakakatuwa, nakakainis na siya eh. Lalo na yung pinapakita niya na, diba ngayon parang pumapalag-palag na siya dun sa TVJ ngayon. Ibig sabihin ng pumapalag, karapatan niya din naman sigurong magsalita, pero hindi yung ganun kabastos na kala mo, ang tagal-tagal niya na sa industriya, yung tipong kala mo is may napatunayan na siya talaga. O pagpalagay natin, artista ka. Pero hindi mo pa naaabot yung naabot ng TVJ. Maniniwala ako sa iyo kapag ikaw naabot mo na yung naabot ng TVJ, bago mo sila bastusin. No, hindi ko sinasabi to dahil gumagawa ako ng kwento. Alam na mga katunayan na nakikita nila ang nagiging ugali mo ngayon. No, alam nyo na siguro mga katunay kung sino yung pinupunto ko. Hindi ko na para sabihin pa. Alam nyo na siguro yun kung sino yun. Nakakapag si Yorme is nagsalita ng ganun, kung makatawa yun, yung sinasabi kong yun. Diba si Prinsipe? Kulong. Akala mo kung sino ka na? Nakala mo mahihigitan mo na yung TVJ. Akala mo nahigitan mo na sila. Halos nung nandiyadyaan sila is, 'di ba, sa Itbulaga halos sobra ang kung makapag-ano ka. Ngayon, wala na ang TVJ diyan. Ngayon nandiyadyaan ka na sa pwesto nila ang pinalitan mo. Pero yung dating nila sa mga tao hindi mo napalitan. Magpakita ka muna ng pruweba na kayang-kaya mong sapawan ang TVJ bago mo pagtawanan ng TVJ. Siyempre sasabihin mo, hindi ko naman pinagtatawanan niya, natatawa lang ako eh. Hindi pa rin katwiran yun, boy. Kung ano man yung madinig mo, minsan nakikipagpalitan ka pa eh. Nagsalita ka pa ng mas magandang maging better kaysa bitter. Diba? Ano na ba yung narating mo kumpara sa narating ni Sir Joey De Leon? Huwag masyadong mayabang. Kasi kung naiinis na kayo kay Sir Joey De Leon, sinasabi ko, hindi siya magsasalita ng mga bagay na ikaiinis nyo kung hindi rin siya naiinis sa mga naririnig niya galing dyan sa inyo. Ayun yun. Pero pag seryoso na nakakatawa, seryoso na merong aral, yan ang gusto ng mga viewers. Yes. Di ba? Yun eh. Tapos, yung galaw ng Dabber Cats na masaya sa loob at labas ng studio, patok na patok, all weather, umuulan, umaaraw, nandyan sila.
Yung sugod barangay, isa yun sa mga talagang inaabang. Napakaswerte na sinusugod. Kaya swerte rin yung mga incumbent mayor, incumbent barangay chairman. Abay, napupromote yung barangay. Oo. Pag nabanggit yung barangay, maalala ng tao, sino ang chairman dyan? Sino ang barangay chairman? Sino ang incumbent dyan? Nakikita sa television kung mayroong development doon sa isang barangay. Yun ang mga purpose doon. Pag nakita isang barangay, talagang medyo parang depressed, parang walang pagbabago, aba, may problema dyan ang mayor. May problema dyan ang barangay chairman. Ibig sabihin, kulang sila sa galaw. Baka akala nila, sugod barangay, promotion kagad. Kung magandang ginagawa nyo, promotion yun. Pero kung hindi maganda ang development, mabagal ang development doon sa lugar nyo, aba, nakikita ng tao. Ang pangit naman nun, no? Kuwari, pangit yung barangay mo, no? Tapos nagsugod bahay sila, tapos papapromote mo, no? Nakita mo, walang organisado, no? Ang gulo-gulo pa ng lugar. Mario Joseph, nakakahiya yung gano'n. Pero tingin ko naman, inaayos naman nila muna yan eh. Bago pag alam na nilang pupunta, yung sugod bahay, pupunta dito, ayusin natin to, nakakahiya. Diba? Pasensya na kayo, medyo madilim. Wala pa akong ilaw ngayon eh. Yung light, no? Eleksyon. Naloko na. Kaya yung sugod barangay, Mayor Jose Manalo at Dabar Cats, aba hindi lang ho kasiyahan. Pinupromote pa nila yung environment at kalagayan ng isang barangay. Ang tao na mag-decide doon kung enjoy sila at kontento sila doon sa mga kalagayan ng barangay. Ayun, di ba? Tapos namimigay pa ng pera, namimigay na kung anong gamit. Panalo si Mayor Dabar Cats. Ganun ang dating. Yung kabilang ibang mga show, nakikita ko rin paminsan-minsan at may mga report na namimigay-migay ng pera. Ang problema yung mga binibigyan ng pera, pag tinanong at nagpasalamat, TVJ. Nasanay sila doon, 44 years ba na. Kaya nasanay din yung isa magtanggal ng mic lagi. Buti hindi ka nangalay sa kakatanggal mo ng mic. So dead man na lang doon sa mga nagtatanong na para silang hinubaran ng pagkatao noon na pagkatapos mong bigyan ng pasasalamatan si Bossing. Hindi naman sila Bossing. Bago lang eh. Ayun nga yun. Hindi matapos-tapos ang issue niya. Kaya nga ako, ang idea ko, hindi naman ako nakikialam. Suggestion lang kung gagawin nyo. Yun, okay. Kung hindi, wag lang. Okay lang din. Dapat ibang identity nila. Alam mo ko yung Tape Incorporated magpapakilala, gagawa ng sariling identity. Gagawa ng sariling pangalan, sariling style na hindi parang gumagaya lang. Baka pumutok pa. Tama. Yung showtime naman. Tama, no? Kung gagawa talaga ng sariling style, sariling pangalan, ang Tape Bulaga, sigurado yan eh. Baka yan yung pag-asa nila eh. No? Kaya lang naman sila talaga bumabagsak at kinaiinisan sa ngayon, no? Dahil diyan sa pangalan ng Itbulaga, no? Sa pagki-claim nila na sila yung Itbulaga, sila yung bagong Itbulaga, sila yung may-ari talaga. Alam kasi ng mga tao na syempre sa TBJ yan eh. Ang ibig kong sabihin, yung Itbulaga ay dinila talaga ng TVJ para makilala. 'Di ba? Hindi po pera ng tape. Kasi nga sinasabi ko paulit-ulit, walang silbi ang pera kahit na ikaw ang namumuhunan. Pero ang gumagalaw naman hindi kayang dali ng programa. Kaya nung nadala ng TBJ ang Itbulaga at nakilala sa loob ng ilang dekada, naging maayos ang takbo ng negosyo ng tape. 'Di ba? So, nakilala yan ng mga tao. Kapag sinabing Itbulaga, TBJ yan. Ngayon, kahit sabihin yung kayo yung nagparehistro, kayo yung may-ari, alam ng mga tao pa rin na TBJ ang nagbigay buhay sa Itbulaga. Ngayon, kung ibibigay niyo yan sa TBJ na lang, kayo na lang mismo ang magparaya, yan, tape ha, magparaya kayo, ibigay niyo sa kanila, at magpalit kayo ng pangalan, hindi niyo ba naiisip na baka dumating yung araw na magkaroon kayo ng supporters, 'di ba, na sarili nyo, maraming matuwa din sa inyo dahil hindi naman lahat ng tao nai-stay lang sa isang show. Lumilipat-lipat din yan. Binibigyan ko pa kayo ng idea. Ang bait ko talaga. 'Di ba? Si Vice lang ang nagdadala doon. OA naman kasi ultimong kasamahan, napapastusan minsan below the belt ang mga biro. Walang dating yun. Nagsasawa yan, may limit ang viewers pagka. Yun yung aking observation. Yung Tito Vic and Joey, ibang hugot, iba yung pitik. Yeah. May talim, may biro, may aral, may laman. Yun eh. Yun ang gusto ng mga senior citizen.
nakakatawa sila, nag-enjoy na sila, meron pang mga ideya kahit yung mga kabataan. Kaya nga, therapy na nga eh. Yung Tito Vic Enjoy, Dabar Cards, di ba, 8 TVJ, naging therapy na. Inuulit ko yung sinabi ko noon pa. Nakakalimot yung may mga sakit. Okay? Nakakagalaw yung hindi halos makagalaw dahil sa kanilang kalusugan. Nakakatawa. Alam mo, yun ang advice ng mga doktor. Mag-relax. Huwag pa stress. Huwag patalo. Diba? Yes. Kasi pag stress, sobrang stress, depression yun. Kung may sakit ka, lalo kang magkakasakit, lalo kang manghihina. Pero kung nakakatawa ka, nakaka-relax ka, aba, dahil sa Tito Vic Enjoy, nakalimutan mong may sakit ka. Nakalimutan sila ang maintenance. Diba? Pag sumusugod na yung sugod barangay. Yun eh. Anong tingin ninyo? Yan ang observation natin at pagkakaiba. Pero ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Siler News TV at syempre credits doon sa boses na nagsasalitang yon, walang iba kundi kay Sir Mike Abe. Credits po sa inyo, Sir Mike. Ayan kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol sa videong ito na inyong napanood at nadinig at binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!